Good day everyone, magandang araw. So ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda gamitin itong ating future use oil stove. So itong ating future use oil stove, ito yung hindi typical na mabibili mo na tagwa 1.5 sa market. So itong ipapakita ko sa inyo, ito yung aming chamber ng ating set sa future stove. So, quick review lang tayo, no. Itong ating future stove, meron siyang oil reactor, which is ito yung hindi pa develop ng karamihan na gumagawa ng kalandi mantika. So, iba si oil reactor sa oil distractor. Si oil reactor, ang kagandahan dito is mas napoprovide niya yung less o yung pagiging smokeless. Kaya nga yung ating future stove ay eco-friendly kasi pwede mong gamitin sa loob ng bahay o sa labas. Dahil smokeless nga siya, hindi siya mausok after mong gamitin. Ang kagandahan, pag may oil reactor, masusunugin niya yung pinaka ilalim na use oil para mag-less yung carbon. So habang ginagamit mo siya, sa tumatagal na tumatagal, hindi hihina yung apoy. Kasi pag walang oil distractor ay walang oil reactor, yung use oil, no, kahit may oil distractor yan, ang mangyayari niyan, katagalan, lumiliit yung apoy, humihina, no? Kasi nga, dahil na kakaroon ng makapal na carbon dito sa mismong chamber. So, pag may oil reactor, walang problema, no? Wala kayong dapat ipangamba. Ang kagandahan dyan, smokeless, no? Meron din tong build na fume reactor, which is yung mga carbon na sinusunog na imbis na mag-uusok, lalabas. Ang nangyari, sinasalo ni second layer ng fumes reactor. So, susunugin niya yun. Imbis na maging usok, magiging apoy siya. So, yung fumes na lalabas sana na masama, which is nakakasira ng carbon ng ozone layer, no, yung carbon na usok na yung lalabas sana, mangyayari nun, masusunog siya ni fumes reactor, so magiging apoy. So sobrang ganda gamitin. Papakita ko sa inyo. Ang kagandahan pa pag meron kayong oil reactor, madali siyang palingasin, madali siyang magpalingas, no, di kayo mahihirapan. Ang typical kasi na kalan, pag nagpapalingas, ang damakmak na papel o mga karton na nilalagay. Dito sa atin, isang tissue lang, sapat na yan. No? Kasi si oil reactor, mas mabilis mag-react, mas mainit yung nilalabas niya apoy. Susunugin niya agad yung nasa ilalim ng use oil. So, nalagyan ko na ng use oil yan, sisindihan na lang natin. So, ang kagandahan yan, once na na-start na natin, so, i-open na natin yung power bank, no? So, ang kagandahan niyan, as you can see, blue flame agad yan, no? So, etong ating set ng future stove, pwede mo rin siyang gamitin sa power bank, as you can see. Power bank lang yung gamit natin dito. Tapos, ang kagandahan niya yan, sinasabi sa inyo, pag meron siyang oil reactor, mas mabilis siya mag-init at hindi nyo na kailangan lagyan ng sandamakmak na papel o karton, no? Isang tissue lang, sapat na yon, tapos makapagpapoy na kayo. As you can see, blue flame na yan, oh. Blue flame na yan, yan. So, pwede na siyang gamitin agad. So, mainit na agad yan, no? Ganyan kaganda ang ating chamber o set ng future stove. So, ito yung difference sa mga oil distractor lang. So, pinaka-the best, mag-build kayo ng merong oil reactor. Pero yung oil reactor, hindi nyo pa makikita so far, no? Kasi wala tayong instruction na nilalabas at hindi rin nagagawa pa ng iba nating kalan maker. So, in the future, maglalabas din tayo ng tutorial na ito kung paano gawin. So as you can see, ang lakas na ng apoy niya and blue flame na siya. So itong video na to guys, no, raw video to, no uncut, no, walang cut to para makita nyo na hindi siya edited. Legit siya. Medyo matagal nga lang pero worth it to watch to, lalo na sa mga future customer natin. Meron kayong idea kung gaano ka-quality ba yung bibili nyong kalan. No, so ang gamit natin ngayon dito is blower, power bank lang na 10,000 mAh. Tapos may connector tayo. 10,000 mAh lang yan, no? Kaya ganyan kaganda yung ating chamber, no? So, pwede nyo na agad laksin yan. Pwede na kayo agad magluto. So, as you can see, blue flame na blue flame, no? So, papakita ko sa inyo ngayon gamit itong thermo infrared natin kung gaano na ba kainit si chamber. So ngayon nag-i-start na siya, nasa 100 plus Celsius pa lang, no. Pero later on, sobrang init na niyan.
So, explain ko lang sa inyo, yung oil reactor, ang kagandahan pag may oil reactor, yung chamber nyo, itong pinaka-chamber, itong pinaka-bilog, no? So, ang mangyayari kasi yan, as you can see, meron siyang parang bounce back. So, si bounce back, ang nangyayari nun, pag lumabas yung apoy from oil reactor, babanda yan dito sa chamber. Then, chamber, pag bumanda yan, yung mga usok na dapat lalabas, haharangin ni fumes reactor. So, si fumes reactor, siya yung sumusunog sa mga usok na sana lalabas, which is yun yung masama na nakakasira ng ozone layer. Pero dahil meron tayong fumes reactor and oil reactor, sobrang linis niyan gamitin. Ang kagandahan dito, kahit continue o kahit magdamagan yung paggamit nyo, yung kanyang apoy malakas pa rin, no? Hindi siya basta-basta humihina lang. Ganon kaganda si oil reactor. So ito yung ating blower. Ito yung ating power bank. May connector yan. So need na magsaksak sa kuryente. Power bank lang, no? Pwede nang gumana yan. As you can see, no, blue flame na siya. Then, yung pula na yon, yung pula nandun sa loob, yun yung tissue na sinusunog niya. So, pag madami kasing papel dyan, madaming mga karton na nilalagay, ang nangyayari kasi niyan, yun din yung nagkokos ng carbon. So, pangit din yun, no? Mas better na kahit isang pirasong tissue lang, goods na gamitin pang palingas. So, as you can see, no, blue flame yan. And titignan natin kung gaano na siya kainit. Kanina 100 Celsius lang, ngayon tignan natin kung gaano na siya kainit. Ngayon pumalo na siya ng 300. Oops. Nag-ilaw na, as you can see, ibig sabihin pumapalo na siya, sobrang init, no? So, hindi stable yung init niya, magbabago-bago pa yan. Ang kagandahan kasi guys, pag may oil reactor, no, continuous yung lakas ng apoy niya, tapos controlled siya, pwede yung hinaan, pwedeng laksan. So, ang pagkakaiba din kasi ng ating chamber, pressurized to, no? So, iba yung pressurized sa hindi pressurized. Madami kasing gumagawa din ng kalan, and mostly, nire-reach lang nila yung blue flame. So, sa atin, hindi lang blue flame yung nire-reach natin, nire-reach din natin yung pressurized na kalan. Ibig sabihin, mas mainit. Kasi pag pressurize yan, kahit gaano kalaking lutuan yan, talyasi man yan o yung kaldero na pinaglalagyan ng mga bulalo, pinaglalagaan, baliwala lang, no, kahit gaano kakapal yung bakal yan, kaya sunugin itong ating pressurized chamber. Ibig sabihin, kaya niya mag-provide ng malakas na apoy at kaya niya magluto. Basic na basic lang yung pagluluto. Ang kagandahan pa dito, hindi siya mausok, no? Dahil nga sa oil reactor niya, nagko-continuous lang yung lakas ng apoy niya dahil hindi nagkakaroon ng buo-buong carbon sa loob, which is kahit hindi na filter, no? Kahit hindi filterize yung used oil na ilagay nyo, kahit gaano yung kaitim, pagpasok niyan dito, susunugin niya yon at ang mangyayari, sunog na sunog, no? Pinong-pino. Kaya ang kagandahan pa dito sa set natin, less hassle sa maintenance kasi wala na kayong dapat linisin pang iba dahil konti na lang yung carbon o yung dust na naiwan sa loob. Itataktak nyo na lang, no? Dahil eto, easy to carry lang naman gamitin to, eh. Pwede siyang hawakan dito. Pwedeng itaktak. Eto, hindi pa mainit to. Ayan, no? Eto, medyo mainit na. Etong ilalim, hindi pa gaano mainit. Ayan, as you can see. So, yung mechanism din na ginawa natin kung bakit hindi umuusok tong daanan ng langis natin, no? Meron tayong P-trap para walang usok na lalabas. Ang lahat ng usok is magbabounce back lang diyan pabalik hanggang sunugin lang dito sa loob ng ating chamber. Hindi siya lalabas diyan, as you can see, hindi lalabas dito yan. Yan. Hindi lalabas diyan. Ang mangyayari yan, pag pumasok dito, bounce back lang yan, babalik pa loob, then susunugin. No? Yung nakikita nyo na tong palubog, ito yung P-trap natin. Yung mechanic na ginawa natin dito, same lang sa mga lababo o sa mga CR, no? Then yung ating blower, ito daanan ng tubo ng blower, daanan ng hangin, no? So papakita ko rin sa inyo after gamitin ito yung smokeless na sinasabi natin, no? Kung gaano kaganda gamitin. So as you can see, may bounce back siya, parang gumaganon-ganon yung apoy. Yun yung oil reactor natin, no? Nagre-react na siya. So yung sinusunog niya na yung pinakailalim, kumbaga kinakalampag niya yung langis doon, no? Umiikot-ikot na siya.
imbis na naka-steady lang, ikot-ikot siya para gumalaw yung used oil, hindi mabuo yung carbon at hindi magsanhi ng paghina ng apoy. Kaya kahit continue lang yung paggamit nyo nito, walang hindi liliit yung apoy niya, no? Malaki pa rin at malakas pa rin at pressurized, no? So yung makikita nyo konting red flame dyan sa ilalim, no? Yung makikita nyo dyan na red flame sa ilalim, yan sana yung carbon na lalabas, no? Yan yung usok na sanang lalabas, pero dahil sa fumes reactor natin, sinusunog niya na yan para wala na siyang lalabas na usok at maging safety, eco-friendly at pwede sa loob ng bahay, no? Kaya sa lahat ng mga customers na gustong bumili ng future use oil stove, i-PM nyo lang ako, no? Mag-direct message lang kayo sa atin. Ang isang set ng ating future use oil stove, no, sasabihin ko sa inyo once na mag-PM kayo sa akin. At complete package na to, may kasama na tong manual instruction, hindi na kayo mahirapan. Ang kagandahan kasi pag namili kayo sa amin ng future use oil stove, provided na yung manual instruction yan. Ayan, hindi na kayo mahihirapan, complete package na yan. Harap likod dyan, no, para may susundan kayo at alam nyo yung tamang diskarte sa paggamit ng Kalan use oil o future use oil stove. As you can see, blue flame yan. Yung gamit pala nating bakal dito, no, VI pipe, makapal yan, ayan, no, VI pipe, kaya hindi yan basta-basta nagbabaga, no. As you can see, sobrang init na nito, no, pero hindi siya basta-basta nagbabaga. Sa loob nasa 400 Celsius siya, pero sa labas nasa almost 300 lang kasi nga VI pipe yan, kaya hindi yan basta-basta magbabaga. Makapal na makapal yan, sureball na heavy duty type. So as you can see, no, lumiliit na yung apoy niya, humihina na siya kasi paubos na yung use oil niya doon sa loob. So paubos na yung use oil niya doon sa loob, humihina na yung apoy niya. So makikita nyo, no, na walang usok to after gamitin. So kasi ang afterburn na ito, hindi siya smoke, hindi siya mausok, no, smokeless siya. So as you can see, nag-iiba na rin yung kulay ng apoy, nagiging kulay pula na siya, no. So ganito kagandahan pag merong oil reactor, no, smokeless siyang gamitin. So ayan na, no, papakita ko sa inyo. Check nyo maigi yan, guys, no? Smokeless yan. So, as you can see, walang usok na lumalabas, no? Walang nangyayaring pag-usok, no? So, red flame na yan kasi nga ubos na yung use oil niya. So, yan na yung mga carbon, yan yung red flame. Yan na yung mga carbon. So, tignan nyo, no? Naka-open lang yung blower niyan, pero hindi siya mausok. Walang usok na lumalabas, no? As you can see, sobrang linis lang ng kanyang pagkakagawa. So, pwedeng-pwede sa loob ng bahay kasi smokeless siya. So, kitang-kita nyo naman. Kitang-kita nyo na kung gaano kaganda ang merong oil reactor. So, yun. Tapos na, guys, no? Tapos nyo nang gamitin. Tapos na natin siyang gamitin. Pero, wala man kayo nakitang usok. So, kung gagamitin nyo sa loob ng bahay, pwedeng-pwede kasi hindi kayo maaabala sa usok. At hindi siya lumala sa pagkain. Kasi nga, eco-friendly siya. Malinis yung kanyang apoy. So, nakita nyo naman, no? Walang usok. Pero nakabuhay pa yung ating blower. So, kung may usok yan, nakabuhay yung blower, ang lakas ng usok niyan palabas. Hindi natin dinot-dot o wala tayong gamit na carbon breaker. Pag may oil reactor kayo, hindi nyo na kailangan ng mga ganong oil breaker o sundot-sundutin pa. Ang kagandahan pag may oil reactor, sobrang basic lang, mas pinaka-convenient at efficient siyang gamitin. Kasi sobrang linis, kita nyo, walang usok na nangyari. So, ayun lang, guys, no? Salamat sa inyong lahat. Ngayon, papatay na natin siya. Pag pinatay natin siya, tinanggalan natin. Tingnan nyo kung may usok na lalabas. Makikita nyo, wala. As in zero. Wala kayong makikitang usok, no? Ganyan ang kagandahan pag may oil reactor. Yun lang, guys. Salamat, no? Sana natulungan ko kayo ngayon at sa mga customer na gustong bumili, PM nyo lang ako sa aking Facebook. Shoutout sa inyo lahat.